So ito yung motor natin, ito yung pinalitan ko na stock na Showa. Yan talaga yan. Tapos mataas siya, hindi na siya sasayad kasi mataas yung clearance niya dun, lalo na sa mga humps na matataas. At meron tayong tail bag Rock Bros. Yan, Rock Bros, pang nilalagyan ko ng drone pag ako, bumibiyahe ako ng malayo. Nilalagay ko lang dito kasi wala kasi akong top box. Tigas tapos siyempre box, kailangan natin yan, box. Tapos ito yung sa motor natin na pang daily. Ito ginagamit natin to sa long ride, lalo na pag uwi tayo sa probinsya. At bagong overhaul din. Tapos ilagyan natin ng rubber boot para hindi papasukin ng tubig, hindi papasok sa seal sa loob. Pag pinasok yan, kakalawangin yung spring, tapos malulus yung pressure niya pag yan ay napigtas. At siyempre yung posas, at pinilan ko din ng auxiliary light para paggabi malakas. Tapos bumili ako sa auto supply lang, 60 pesos itong kable na yan para dito sa speed meter. Marami namang mga parts na sakto dito sa CB400 kasukat. Ito XRM to eh. Yan yung mga pinalitan ko kasi yung replacement na kit na ito madaling masira. Tapos choke muna natin kasi kulang tayo sa gas. Yan. Tapos ang tambotso natin yung Shimura na long pipe. Mas gusto ko yung long pipe kesa dun sa short, para ayaw ko nang maingay. Pero ito papalitan ko to ng SC pipe na mahaba, mas mahaba pa dito, mga ganon, 21 inch na carbon, 8K ata yun pag ipunan natin. Tapos siyempre yung gulong natin power sa tire. Tapos ito pala sa Lazada din to, umabot na din ng 3 years tong radiator natin, di pa rin nasisira. Yan, or sa tire din. Ayun, tapos tara na, pagas muna ako. Right, pasok tayo sa trabaho. I-testing natin yung Orig Showa shock na stock ng CB400 natin, kasi pinalitan ko na nito. Ito yung dati kong pinalit na shock ng Roser 180. Mas maiksi to kaysa sa stock na Showa. At ito pala, mas malaki yung spring niya kaysa dun sa Showa. Tapos ang itong play niya dito, mas mahaba yung Showa ng halos 1 inch ganun. Kaya ako pinalitan to kasi sumasayad sa humps, tumatama sa ilalim ng tambutso. Yung Showa na stock niya, hindi yung tumatama kahit may humps na mataas. Tapos kaya ako pinalitan kasi malambot naman to, kaso problema pagka biglang lubak, malambot tapos biglang matigas na, parang ganun lang yung play niya, hindi siya sumasagad. So maganda pa rin yung stock, pero kung gusto yun ng replacement na original, pwede tong Roser 180 Nitrox Endurance. Ginamit ko to ilang buwan. Tapos kaya ko pala pinalitan yung Showa kasi nag-leak siya, nag-leak yung left side. Kaya ko pinalitan nito para ma-rebuild ko. Ngayong na-rebuild ko na, ayun, sinalpak ko na dun sa CB400 natin at testing natin sa daan sa pagpasok sa trabaho. Pakita ko mamaya.
Alright, nakapagpagas na tayo dito sa paborito kong Uno Fuel dito sa may Bagong Bayan, Taguig. At 52 ang isang litro ng pula yung nilalagay ko dito, premium. Bale, napag-usapan natin yung nabanggit ko din yung gas nito na pula. Babanggitin ko din yung gas consumption nito. Computation ko sa city driving at saka sa long ride. Pag city driving, aabot to ng 15 pag ganitong traffic, 15, 16. Ayan yung gas consumption niya sa city riding. Pero pag long ride, umabot siya ng 19 yung pinaka matipid, 18 ganon ang gas consumption natin. Ito ang motor natin na matanda. Tapos ngayon di ko pa alam kasi na top overhaul, napalitan yung valve seal, napalitan yung piston ring, tumaas yung compression na compression ng makina. So siguro medyo mas tumipid pa doon kasi ang pinaka matipid na ito base sa manual ay 20 kilometers per 1 liter. Ayun yung gas consumption niya base dito sa manual ng CB400. Madulas ang asfalto. So nilagyan ko din pala nito yung anchor ng grip natin kasi medyo madulas to para hindi tayo mapagod kakahawak. Ito lang, itutulak lang na ito pag ganun. Support anchor dito sa natin, kamay natin, para hindi mapagod lalo na pag pawis yung kamay mo. Malaking tulong yan, malaking tulong to. Tapos siyempre meron tayo dito temperature gauge. Tapos yung battery yung ng battery natin, sensor. Grabe talaga dito sa laging traffic. Paano tayo dito para maraming humps? Tignan natin kung yung diferensya dun sa shock ng Roser at stock na ito na na-rebuild natin. Ang rebuild na ito 2.5, depende kasi sa akin. Napalitan ko yung softing, inabot ako ng 6,000. Ito humps. Ayan. Wala, mataas yung na yun lubog na yun dito kasi sa part dito maraming humps. Yan, malambot, malaki ng diferensya doon sa Roser. Siguro kasi mabigat tong CB400, compress agad siya pagka inupuan mo, kaya mababay na yung clearance niya pagka dumaan sa humps kasi bumaba na siya ng bahagya nung naangkasan. Kaya yun siguro ang isang dahilan. Ang Roser kasi medyo magaan itong motor natin aabot ng 200 kilos, lalong lalo na pagka full tank 200 plus. Ang Roser magkano lang yan, mga 100 plus siguro. Ito medyo lubog to na part. Ayun, smooth. Problema natin kung tatagal yung o-ring na nilagay natin. Ito, isa pa, humps. Ayan, okay, suwabe na. Malaking bagay talaga yung clearance niya yung haba ng travel ng shock bago siya tumukod.
Ito mahaba ng 1 inch plus eh. Sa mga nagtatanong pala sa akin kung bakit itong CB400 ang napili ko kaysa doon sa mga bago ngayon na FI, bale itong motor natin carburetor to, 4 yung carburetor nya at luma pa. Para sa kalaman ng nanonood sa akin, itong CB400 ay unang labas ng 400cc ng Honda na CB series. Na-produce to noong 1992. Kasing edad ko, 32 years old. Sipin mo, 32 years old. Ngayon ko lang napa-overhaul. Ayos pa yung mga internal parts. Medyo sipin mo 32 years old bago mo overhaul, tapos okay pa yung internal parts nya. Napalitan lang namin dun valve seal, piston ring, tapos gasket. Yung mga parts sa loob intact pa rin, dahil ang CB400 ay purely gawang Japanese bike. Hindi ito tulad sa ibang Honda ngayon na inassemble sa ibang bansa. Ito talagang ginawa sa Japan para lang sa kanila. At 2008 nilabas sa Australia. Yung pinakaunang labas niya, Australia. Pero ano na yun, FI na yun. Ito hindi pinalabas to sa Japan ng ilang taon, halos 10 years sila lang gumagamit, at mostly gumagamit na ito mga Japanese police, mga ginawang training bike or track bike, tinumba-tumba sa circuit, tapos ginawang police sa bike. Pero ngayon napapanood ko pa rin, meron pa rin CB400, CB 1300, pero siguro mga FI na yon. So kumpara doon sa FI, mas dito kasi ako sa carb, kumbaga dito ako nasanay sa carb mas sanay ko, mas alam ko na yung mga karakteristik ng carburetor. Tapos alam ko na maglinis, alam ko na yung papalitan ko kung sakaling may masira, kung sakaling makaberya sa daan, tumpok ko na yung sira nya. So para sa akin less maintenance, kasi ako na gumagawa kumpara doon sa ipagawa mo sa mga mechanic. Ang linis lang ng carburetor ay 2.5 na, depende pa kung may mga parts na papalitan. So sa akin, pag may parts na papalitan, meron akong nabibili dito sa Lazada at Shopee, at okay naman. Meron naman tong mga original parts sa Caloocan Sales at saka sa GT Triumph. Mas mahal nga lang, pero sure ka original yon para talaga sa motor ng CB400. Tapos sa mga basic na troubleshooting, sa wiring, konting wiring, at saka ibang mga basic, wag lang sa makina kasi wala akong knowledge sa makina. Pero trusted ko naman tong motor natin, halos nailayo na natin to ng yearly. Minsan naabot pa ako ng 13 hours sa pagbiyahe diretso. Nung nag-Ifugao Loop ako, inabot ako ng 13 hours. At nung mula dito sa Taguig hanggang sa Ifugao, inabot ako ng 11 hours. Angkas ko si Mrs. Grabe pa, lakas ng ulan, walang hintuan. Sa lang, sa kain, CR, doon lang ako humihinto. Kasi pagka nagra-ride ako, bihira akong huminto talaga. Ihilang, tapos pahinga konti, kain konti. Di ako inaabot ng isang oras sa pag stop over, mga 20 minutes. Pinakamatagal siguro 30 minutes.
dinala ko to sa general na car, 300 kilometers, balikan. Dumaan ako sa Real at ibang part ng Quezon Province at Rizal Province. Oops, yun, suabe. Grabe, oh. Ganda ng hatak niya. At sa FI, hindi ako masyado dun sa mga FI. Kaya pag bibili ako ng isa pang motor, meron akong gustong bilhin eh. Kulang lang tayo sa budget. Itong Hornet 600, ganito din yung style niya. Medyo aggressive lang siya konti. Dual exhaust sa likod. Tapos mas malakas yun. Ito kasi medyo pag nasanay ka sa CB400, medyo hinahanap mo yung mas torque pa dito at mas high speed. 5 years kong ginagamit to. Yun yung na-observehan ko. Pero pag sa long ride, okay naman. Medyo ano lang, medyo minsan nabibitin, lalo na sa expressway. Pero pag ganitong city riding naman, di mo naman matatap speed to. Pag sa expressway lang talaga, medyo mabibitin ka dun. Pero sa expressway 100 na eh. Na-testing ko lang yun. Maganda to sa beginner bike. Tapos hindi ko na to ibebenta. Ano ko na lang to, for keep, kasi ito yung pinakaunang dream bike ko eh. Patatakam ako dati eh. Hindi ako makatulog eh. At nasa middleweight yung ano niya, timbang niya. At madali mo ding isingit-singit sa traffic. At yung radius niya, handlebar niya ay parang underbone, malawak. Hindi siya limited like sport bike na limited yung pagkurba mo, pag turn mo ng handlebar. Ito parang underbone. Ayun, humps yun na mataas, hindi tayo sumayad. Sana hindi mag-leak. Ito truck, paumbok-umbok yung asfalto. The best talaga yung stock Showa. Ang second hand pala ng mga Showa ngayon, pag na-rebuild na, may nakita ako sa marketplace, 16,000-17,000. Kaya ako na lang nag-rebuild. Papapanood sa YouTube, na-rebuild ko yung Showa shock natin na original. Tumaas pala to, pero flat footed pa rin ako. Naapak ko yung dalawang pa ako sa kalsada. Sa mga parts pala nito, sa mga outer parts pare sa CB400 at saka sa part ng engine, marami sa Lazada, Shopee. Grabe, nagkalat. Kaya yung mga parts dito sa akin puro Shopee, Lazada eh. Maliban lang doon sa makina na genuine talaga yung nabili ko. Pagka makina ang pinag-usapan, ang nilalagay ko doon genuine. Pag outer parts naman, itong mga replacement galing sa Lazada. Tumatagal naman, mga isang taon. Itong radiator ko umabot ng 3 taon na eh. So may matsambahan tayong magandang parts. At napansin ko sa mga old bikes tulad ng mga XGR at iba pa, ibang brand ng Japanese bike, ay medyo hirap sa pyesa.
Ito talagang CB400 ang nagkalat. Ang daming surplus, ang dami sa online. Dami kang mahanap. Dahil siguro sumikat sa Pilipinas to. Grabing parts na ang surplus. Mga parts na ito sa rectifier at CDI surplus mga to eh. Mga original parts na nagamit second hand. Pero okay pa naman. Pagandahan dito sa Super 4, yung parts niya talagang matitibay. Kaya inabot ng 32 years old at okay pa rin yung mga parts. Ayan yung kagandahan nito. Kung may pera lang ako bibili pa ako mag buy and sell ako. Aayusin ko tapos ibebenta ko, magpapatong ako, diba? Papera pa tayo. Tinitignan parang TMX ang dating. Pero 4 cylinder papansin minsan may kumakalabit sa akin doon sa likod, nakatitig kumakalapit tinatanong kung anong motor daw to. Ang brand new kasi na ito 660 FI na yun. Unlike dito, mabibili mo ng hindi ganun kamahal. Kakaroon ka na ng 400cc na big bike. Ang bili ko dito 160 lang at kinumpuni ko yung mga ibang parts, pinapintura ko, pinaayos ko yung mga sira nya, mga seal at mga basic, mga kayang-kaya kong gawin. Natuto ako sa YouTube lalo na doon sa pag-ayos ng carburetor, paglinis, kasi napakamahal. So less maintenance ako kasi ako na gumagawa. Ayun yung kagandahan na dapat alamin mo yung motor mo, kilalanin mo yung karakter ng motor mo para in case masiraan ka. Nasiraan ako sa NLEX, inayos ko mismo dun sa gilid sa NLEX nung unang uwi ko. Nagka-aberya sa spark plug, pundi, dahil itong CDI natin naglilimit. Ngayon pinabypass ko, okay na, sumasagad yung RPM nya hanggang 14,000 sasagad nya. Nakakaano yun nakakapundi ng spark plug pag naglilimit ang CDI mo. Bali nakadalawang palit ako ng spark plug. Grabe mga umaga traffic dito sa papuntang Test Service Road, papuntang Fort Bonifacio. Naisingit-singit ko to. Meron pa akong box. May side box pa ako. Oops. Ang pinaka top speed pala dito na nagawa ko ay 170 sa NLEX. Meron pa siyang itataas kasi yung ibang nakikita ko yung top speed umabot ng 180, umaakyat pa 170 lang nagawa ko kasi yung helmet natin umaangat, delikado. Na-testing lang naman natin kung kaya pa rin niya. Kaya naman.
Mula nung na-overhaul pala natin to 2 months ago, ay di ko pa na long ride kasi break-in period pa natin. Pabuti natin ang 500 na ang natatakbo pa natin 200 plus. Di pa natin na-meet yun, pero kung may ride, kung may bakante tayo, pwede natin i-rides to. Kahit di na natin na paabutin doon sa 500 na break-in period niya, di naman tayo mabilis, dahan-dahan lang naman tayo para matesting natin kung maganda, walang leak yung motor natin. As of now, wala pa naman. Hindi natin alam kung sa katagalan magkaroon, pero sana wala. Original naman yung mga parts na nilagay natin doon. Dito, anong tawag dito? Osmeña or Osmeña Highway ata to. Araw-araw ito yung nadadaanan ko, kaya lugi ako pag araw-araw ko ginagamit tong motor na to. Lugi tayo sa gas. Ang travel ko araw-araw mga 26 kilometers, 28. Tapos ang full tank natin ay ang 200 na gas natin, valid 3.7 liters. Wala lang 2 days, kulang 2 days. Samantala dun sa 125cc 1 week bago maubos. So kung nagtitipid ka, hindi ito advisable pang daily. Kung may panggas ka, pwede naman. Pero sa akin kasi may priority tayo na ginagampanan. Medyo bitin tayo, kaya tis muna. Kahit gusto ko mga gamitin to araw-araw, pero hindi kaya ng budget. Ginagawa ko na lang once a week or twice a week ko ginagamit para hindi lang may stock. Kasi pag may stock to, baka problema na naman sa carburetor, lalo na kung isang linggong stock hanggang may stock ng 1 buwan, yun medyo kabahan ka na, papalya-palya yan. Ginagawa ko, nililinisan ko yung spark plug, tapos pinapalitan ng gasoline. Yan, okay ulit yan. Yep. Sa tenga yung tunog niya. 400cc 4 cylinder yung 400cc ngayon, ha, halos 2 cylinder lang eh. May bago ngayon CX4R, CX25R, yan mga 4 cylinder na mga yon. Pero halos yung nilalabas na 400cc ngayon 2 cylinder, kaya hindi ganun yung tunog niya, hindi buo, hindi tunog big bike.
Kasi yung iba pinapalitan pa yung muffler para tumunog. Ito talaga kahit 400cc feel na feel mo papalingon talaga yung mga kasabayan mo sa'yo. Big bike na big bike ang datingan. Tinatanong pa kung 1000cc. Sabi ko 400 lang yan. At luma pa yan, matandang motor yan. Proud ako na sinasabi ko lagi na matandang motor, 1992 model. Pag may nagtatanong sa akin, proud na proud. Kasi pag inisip ng nagtatanong ko, tibay tibay ng motor mo 1992 pa. Grabe naman traffic dito. Hari ng kalsada, jeep. Ayun, overall okay yung shock natin. Tignan ko lang kung may bakas ng pag-leak. Maganda talaga yung stock dito sa maganda talaga yung stock ng CB400 Showa. Naitayin natin sa mga humps, hindi na sumasayad. Maganda na yung play, maganda na yung talbog. At overall maganda. Showa shock mamaya ipakita ko sa inyo pagdating ko dun sa pwesto ko. Grabe, naabot ako ng minsan 1 oras sa pagbiyahe dahil sa dinadaanan natin na traffic. Bikutan hanggang dito sa Pasay, traffic yan. Dito sa parte na to malamig-lamig, may mga puno ng balete So ito yung motor natin. Tumataas kailangan natin ng clamp na ganito dito sa baba. Wala kasing butas dito, nadaanan ng hangin. Tapos nag-order din ako sa Lazada na ito. Na disgrasya ako sa C5, may lubak doon na malalim. Nag-slide ako, ito yung tumama ubos dahil doon sa lubak na malalim Tapos ito din na-rebuild ko to. Ako din naggawa niyan. Tapos ito yung Showa shock natin. Ito yung tail bag. Pakita ko lang yung Showa. Ito. Okay naman. Wala naman tumagas. Observe pa natin. Ang ginagawa ko pala, pinapatay ko dito sa switch para mag-circulate muna yung coolant habang umaandar yung fan. Pag naka-off na yung fan, saka ako i-off dun sa dito sa susian. Yan, okay pa naman. Dito hindi walang tagas. Yan, sana hindi ka tatagas. Yan hanggang dito yung play nya. Tapos dito pa sumasagad pala pag sa lubak. Kaya pag biglang may lubak, okay. Yan, overall okay naman tong motor natin. Okay din yung shock natin.
Very good. Kita ko lang. Thank you, thank you.